kuya? Mababaw lang po, ma'am. Ay, Diyos ko, Lord. Mababaw lang pala. Wow! Ang bait! Kailangan gentle yung paghawak. Ngayong gabi sa Pinas Sarap. Biyaheng Batangas tayo mga kapuso. Manghuhuli at titikim tayo ng mga ipinagmamalaki nilang isda at iba pang mga biyaya ng tubig. Ayun! Ayan, meron ako nakuhang apat na maliputo. Uy, ang sarap. Saktong-sakto yung asim. Tikman natin yung isda mismo. Kasama rin natin ang sparkle artist at funliner host ng unang hirit na si Shuvi Etrata. Ala, yan na! Oh! Dapat teamwork to! 1, 2, 3, hila! Ano dapat? 1, 2, 3. Ala! Meron! Ala, ano yan? Pating? Swordfish. Ala, ang dami! Ang dami! Hala, may pusit na tayo nakuha. Sino ako? Ako nandito. Ang sarap! Lalantakan din natin ang kanilang matatamis na pagkain. Pero bago natin matikman, kailangan muna nating paghirapan. So, malapit nang maluto itong panutsa natin, kaya kailangan mas vigorous. Ay, natatakot ako. Oh my gosh, nagagalit na ata sila, kuya. Kayo gay natakam, tara na din sa Batangas. Andito tayo ngayon sa Pansipit River sa Lemery, Batangas. Alam nyo, itong isdang maliputo na ito, nakakatuwa sa kanya. Pwede siyang mabuhay sa tubig alat at pwede rin siyang mabuhay sa tubig tabang. Pag nasa tubig alat siya, talakitok ang tawag sa kanya. Sa tubig tabang, maliputo. Tingnan natin kung gaano kalalaki yung mga maliputo dito. Marami na yan, kuya. Pinapakain nyo rin yan sila pag nandyan sila. Itong mga isdang maliputo, ang pinapakain nila ay mga isda rin. Yung mga mangingisda, kapag nakakakuha sila, yung mga maliliit na isda lang yun. Tinatadtad lang nila. Tapos, yun yung pinapakain nila dito sa mga isdang maliputo para mas tumabaraw. Mas, ano daw yun, effective kesa sa feeds. Kainin natin yung mga isda ng kapwa nila isda. Dahil nilalapat lang kamay at baka mahangkabo kayo. Uy, ito na po. Ay, Diyos ko! Uy! Kain na po. Mga maliputo. Kain na. 8 buwan hanggang 1 taon inaalagaan at pinapalaki ang mga maliputo. So, ang ginagawa ng mga mangingisda dito, imbes na kumuha sila ng mga fingerlings mula mismo sa wild, ang ginagawa nila, kumukuha na lang sila doon sa breeding facility para yung mga isdang maliputo na nasa wild, kaya nilang mag-propagate pa. Ito, mga fingerlings ito na galing doon sa NFRDI, kung saan may nagbe-breed na ng maliputo. Tapos, ilalagay lang nila dito sa tubig tabang para mas lumaki pa sila. Ay, huhulihin lang ng ganun. May nakuha ka na ba? Wala kang kuha! Mahina si kuya. Ay! Yun na! Meron na! Yun. Whoop! Parang mukhang pampano. Ayun! Ay! Ayan, meron ako nakuhang
4 na maliputo. Magkano to pinabebenta, kuya? 450 po ang per kilo. 450 ang kilo? Wow, ang mahal ano. Muntik nang maubos o maging extinct ang maliputo sa Batangas dahil sa overfishing. Pero sa tulong ng lokal na pamahalaan at ng NFRDI o National Fisheries Research and Development Institute, nagagawang muling paramihin ang mga maliputo. So, ang laki-laki nitong facility na ito ng NFRDI. Tara, alamin natin kung paano ito ginagawa. So makikita ninyo dito, may iba-ibang mga pond dito sa NFRDI. May iba't ibang mga section. Yung nandoon sa may bandang doon ay maalat na tubig pa. Oo. Maalat po, itong part na to, puro maalat siya kasi nagpa-pump in kami from Balayan Bay, marine Oo. water. Oo. So ang mga breeders namin, naka-section siya according to age. Ah! According to age, saka according to sex. Merong female, Babae, may lalaki. may lalaki. Mga kapuso, meron akong trivia sa inyo. Anong klasing isda ang matatagpuan sa 50 peso bill? Bago kayo maglabas ng mga 50 pesos ninyo dyan, sasabihin ko na sa inyo. Yan o, sa likod may makikita kayong image ng isda. Ang tawag dyan ay isdang maliputo na matatagpuan lamang sa lawa ng Taal. Andito ako ngayon kung saan nagbe-breed sila ng mga higanteng maliputo. Lumalaki daw ito up to 20 kilos. Mga 1 metro daw yung haba. Malalim, kuya? Mababa lang po, ma'am. Mababaw lang pala. So meron dito mga isdang maliputo, pero binibreed nga nila ito, so hindi natin to kakainin, hindi natin iluluto. Pahawa. Oh, yung bait. Wow! Ang bait! Ayun. Kailangan gentle yung paghawak. Nako, ang mahal ng isdang maliputo ha. Umaabot ng mga 700 pesos per kilo. Pero dito sa NFRDI, pinapreserve nila ito, pinaparami para hindi sila maubos. Ang isdang ipinagmamalaki ng Batangas, ano nga ba ang lasa? Isa raw sa pinakamasarap na luto sa isdang maliputo ay ang sinigang na maliputo. Pakukuluan ang inasinang maliputo ng 15 minuto. Pagkatapos, pwede nang ihalo ang mga gulay gaya ng labanos, sitaw, kamatis, sibuyas, bawang, at siling pansigang. Hahayaan lang itong kumulo ulit. Ayan! Oh, mukhang kulong-kulo na. Pwede na natin lagay yung Yung talong. talong. Lagay na natin yung okra. Tapos, lagay na natin pampaasim. Yan. Iubos ko to. Ako. Lagyan natin asin. Huling ilalagay ang kangkong. Isang kulo lang yan, okay na. Hintayin lang na muling makumulo at maya-maya pa pwede nang tikman ang sinigang na maliputo. Uy, ang sarap. Saktong-sakto yung asim. Tikman natin yung isda mismo. Ang sarap. Ang sarap. Kahit matagal siyang pinakuluan, firm pa rin yung yung laman. Walang lansa, walang lasang lumot. Sarap. Bukod sa sinigang, masarap ding ihawin ang maliputo. Lagyan ito ng asin at ihawin. Pagkatapos, tikiman time na. Magkakamay na ako, guys, ha? Sausaw natin dito.
Ang sarap naman ito, ha. Ang sarap. Fresh na fresh. Ako, favorite ko yung parang itong maitim dito. Ang linis nung nung lasa niya. Ang sarap naman ito. Panalong panalo. Oh. Ang lambot ng texture. Tapos, walang lasang lumot. Ang linis-linis ng lasa niya. Harap. Dito sa ating Batangas Adventure, hindi lang ako ang mangingisda dahil makakasama rin natin ang sparkle artist na napapanood tuwing umaga sa unang hirit. Si Shuvi Etrata. Shuvi, ano ang ganap natin today? Hello mga kapuso! Nako, napakaganda yung kaayo mga kapuso ng karagatan ng Batangas. Nandito nga po tayo ngayon, hindi para mag-swimming. Although ready ako sa swimming, kundi para mangisda. Kaya naman samahan natin yung mga mangingisda natin na manghuhuli ng isda. Tara! Ano pa ba yung mga isda na aasahan natin mahuhuli ngayong araw? Siguro po yung mga sapsap, Sapsap, tsaka po yung... butandi? Wala po. Wala butandi. Ano ba yan? Dilis. So may lambat na po na nahulog doon. Tapos ito na nga, hinihila na nila yung lambat hanggang pumunta na yan sa tabing dagat dito sa shore. Opo. Handa na rin ako manghuli. Ready ko na. Tara! Bayakos ang tawag sa ganitong pangingisda. Ilalatag muna ang lambat sa dagat at sabay-sabay nahihilahin ng mga mangingisda at residente na nasa dalampasigan. Bayanihan style. Ala, yan na! Ah! Dapat teamwork to. 1, 2, 3, hila! Ganun dapat. 1, 2, 3, hila. Sige, okay guys, listen to me. 1, 2, 3, hila! 1, 2, 3, hila. Ang sakit pala, kayo na. Ayun na siya, oh. Parang mas kaya mo to, Kuya Den. Uy, walang. Di ba dapat may Ay, ayun na! Nawala ng isda! Hoy, Kuya! Hawakan mo yung dulo! Wag dyan! Nagalit na. Kuya, lumilipad sila! Wala na tayong makukuha. Yung dalawang yun nung nakuha natin, lumipad pa. Hala! Meron! Hala, ano yan? Pating? Swordfish. Ay, ayun, meron doon, meron. Hala, ang dami, ang dami. Hala, may pusit na tayo nakuha. Atin ba yan? Binili nyo to, no? Saka hala nito. Hala, may nakuha kami pusit. Sa linis, diba? Buhay ba to? Parang patay na siya. Ay, nakakapit pa po. Ano yan? Ano yan? Yan, buhay tayo. Hindi nakakapit pa. May kinakain siya. Anong tawag dito, kuya? Kanuping po. Kanuping, needlefish, meron pang danggit tayo nakuha. At saka ito, the best. Pwede masarap to prituhin, ihawin. Yun o, Sariwang-sariwa po. squid. Buhay pa. Tsaka hindi siya, wala silang reaction. Parang tinanggap na nila yung, destiny nila na mahuli. Ayan. Handa na ba tayong lutuin to? Handa ka na, kuya? Or Opo. magda-double pa kayo? Isa pa pong hulog. Ayan na nga, pangalawang paghulog ng bayakos na namin mga kapuso. Inaasahan namin ngayon na meron kaming pating na makukuha. Hindi. Kahit mga 5 kilo ulit para mas masaya, mas marami tayong mabigyan ng isda. Tsaka mas marami tayong maluto. Ayan. Kaya niyo yan! Ito na, ito na. Hilayo! Ayan o, may pusit tayo nakuha, maliliit. Marami, puro pusit. Ayan o, marami na tayo nakuha. Tara, lutuin na natin to. Ang mga nahuling pusit ni na Shuvi, fresh na fresh. Kaya naman Shuvi, ano pa ang hinihintay ninyo? Ihawin na yan! Papalamanan lang ang pusit ng kamatis at sibuyas. At papahiran ng asin. Ayun na nga, tapos na ang ating paghahanda sa ating... Ay, laboy pa talaga siya. Sa ating pusit. Ayan. Maganda pa ganyan. Ayan. I think it's time to ihaw. Let's go, ihaw.
Iyan yung kuya. Okay, handa na, tara. Ay, ganun yung Ayun na nga, mga kapuso, nandito na ang ating inihandang pusit. Kanina natin ito niluto, tapos, kuya, ilagay mo na dyan siya, kuya. Yan, naghaling na kami ng uling. Tama ba yung... Nag-ihaw na kami ng uling, mga kapuso. Nagpabaga pa. Nagpabaga. Yan. Alo, mabango! Pagkatapos ng ilang minuto, Kuya, luto na, appear! Ayun na, tikman na natin! Sino ako? Ako nandito. Ang sarap! Akala ko kanina hilaw siya. Pero ngayon, nalalasahan ko, tama lang. Tama lang mga kapuso. Ang sarap. isa pa sa mga nahuhuli nilang isda ang emperor fish o kanuping kung tawagin sa Batangas. Ano raw ba ang masarap na luto riyan, Shuvi? Ang simula natin gagawin, syempre magpakulo ng tubig. Go, go, go. Anong gagawin natin next? Tapos lalagay po ang ingredients. Unang ilalagay ang sibuyas, bawang, kamatis at kamyas. Ang dami na nating nalagay. Kapag kumukulo na, pwede nang ilagay ang isda. Yan na, naaamoy ko na yung... maasim-asim na siya. Opo, pwede na po Lalagyan na natin ba ilagay natin? ang sili. Lagay na to, diretso ko yan. Opo, Oh. tsaka po yung kangkong. Hintayin lang na maluto ang kangkong. At pagkatapos, ready to serve na ang kinalamyasang kanuping. Anahin ko tong kangkong. Masarap tong kangkong. At ito yung isda. Ayan, napaka-fresh. Sana all fresh. Tapos lagyan pa natin ng mga gulay. Sabaw. Sabaw. Asim kilig. Ang sarap. Abe. Ang sarap. May kayo. The best. The best. Nalalasahan ko yung isda. Yung dagat. Napaka-fresh. Order ako extra rice. Ang sarap. Mula karagatan, pupunta naman tayo sa lugar na tiyak, sweet at walang pait. Saan yan, Shuvi? Nandito tayo ngayon sa Honey Bee Farm sa Taal, Batangas para mag-harvest ng honey. Yun na yung mga bubuyog. Ay, ang sarap na feeling nito. Bagay ito sa mainit na panahon. Para ko yung butido. Ayan. Ayan, handa na ako, kuya. I'm ready. Ano po ba yung unang gagawin? Bali, gagawin niyo po, ma'am, ay... Ito na ba? Dito tayo? Apa, dito po. Malalaki na. Yes, ma'am. Ito na po yung European honeybee. Bali, ito, ma'am, i-smoke na siya sa dito. Ayan. Ay, ayun na. Ay, umuusok mga Apa. kapuso. Ayan. Ay, ayun na sila. Ang Apa. dami nila. Then, i-smoke niyo po ulit sila, ma'am. Yan, Ay, ito lang. ay. Hala. Hala. Ay, maliit lang pala. Ay, paano yan, kuya? Then, Ayun gagamitin na. niyo po siya, ma'am, ng bee brush. Babrush niyo po siya, ma'am, para hindi po sila mapasama pagka hinarvest. Sorry. Ayan. Madali lang pala mag-harvest ng Asa, ganito. Ayan. Tapos, Tapos kainin na to. set aside na po natin ito. Sila naggumawa niyan. Apa. Ang galing nilang artist, no? At ito na nga ang aming na-harvest ng mga honey sa hives nila. Nako, ngayon ay mag-e-extract na ba tayo, kuya? Yes, ma'am. Yes. Mag-extract na po tayo ng honey para malagay na po natin sa extract. Sa machine, ayan. Bali, gagawin po natin, ma'am, first is, i-uncap po natin siya. Uncap, sige, kuya. Gagamit po tayo ng Chilio. uncapping knife. Ay, Uncapping oo. knife.
para matanggal po natin yung cover dito. Ang tawag po sa process nito is uncapping. Uncapping. Opo. Pagkatapos, ilalagay na ito sa honey extractor. Maya-maya pa, may raw and fresh honey na tayo. Ayan o. Sarap. Yung tamis niya nagsistay sa lalamunan. Kilala ang Taal sa kanilang bersyon ng tapa. Gawa ito sa baboy na ibinabad sa toyo, bawang at kalamansi. Pero ngayong gabi, bibida sa mesa ang tapang Taal na pinasarap ng honey. Sa pagluluto ng honey glazed tapang Taal, ipiprito lang ang tapang Taal. At sa kalalagyan ng kaunting tubig, hintayin lang itong kumulo. Pwede na nga siyang kainin eh. Bango. May rice na ba dyan? Pwede na po natin ilagay ang Honey. honey. Ay, marami kayong honey nilalagay. So paano yung nalalaman na lang tansya-tansyahan? Tansyameter. Papa Jesus na lang yung ano. Pagkatapos ng 10 minuto, luto na ang ating honey glazed tapang Taal. Dito na nga tayo sa exciting part. It's Tikiman time! Gusto ko talaga tikman yung honey glazed tapa ng Taal. Ang tamis! Ay, ang sarap! I promise! Parang mani! Ayan siya, oh. Tignan niyo sa loob. Yung sesame seed, alam niyo, nagbibigay siya ng crunchiness sa tapa na hindi mo ine-expect. Na magbibigay din siya ng ano mo yun, lasa. Bukod sa matamis siya dahil sa nilagay natin na honey, ang sarap niya kasi parang, alam mo yung bawat kagat may nangyayari sa ano. Ang sarap talaga. ASMR. Narinig niyo ba? Ang sarap. Isang rice pa po. At dahil usapang matamis na rin lang, tuloy-tuloy na natin yan. Hindi maaaring umalis ng Taal, Batangas kung hindi mo matitikman ang kanilang ipinagmamalaking panutsa. Isa sa mga ipinagmamalaking produkto ng Barangay Siiran dito sa Taal, Batangas, ang matamis na panutsa. Nandito tayo ngayon sa lugar ni Ate Beth. 48 years na siyang gumagawa ng panutsa. Ate Beth, hello po! Pag bumula ng ganyan, pwede nang haluin yan. Mamaya pa daw, ma'am. Mamaya pa. Kulong-kulo na. Pag kulong-kulo, gaano katagal po yan hahaluin? 30 minutes pwede na po. 30 minutes hahanguin na siya. Paano mo malalaman kung luto na? Malapit na po siya. Pag malapot na. Pag matigas ng ihalo, ganon? Hindi naman kami sa pagkat. Kailangan- Kalkulado na po namin ng pagluto. Mga ilang minutes lang. Yun po yung mga 10 minutes na lang yan. 10 minutes na lang. Pasubok ako hindi naman pala maano. Ganyan lang naman pala ito. Sadyang mainit lang talaga. Iingatan nyo lang po na hindi masusunog. Kasi sayang. Kahit meron na ngayong panluto na gumagamit ng gas, sila dito kaila Ate Beth, yung tungko pa rin ang ginagamit. Naku, itong pugon po nila siguro mga 50 taon na ito. Hindi lang po. Naku, hindi lang. Bata pa lang kayo. Andito na ito. Nakakasira po, repair. Iba ba talaga kapag sa pugon ng luto? Madaling maluto. Tsaka pantay. Ayun. Namimitik-mitik na. Tsaka lumabas na yung mani. Puro asukal na lang at tsaka mani ang natitira. Kanina matubig pa siya kaya medyo magaan pang haluin. Mekos-mekos pa more sa paggawa ng panutsa. Hanggang hindi lumalapot, tuloy lang sa paghahalo. Paano nga po kung maano? Mas maano na siya. Maganit na. Para ka nang naghahalo ng biko nito. Teka kuya, baka yung panutsa.
Kailangan talaga ganun eh. Ang problema, baka tumalsik. Kaya kailangan tansyado yung paghahalo. Ayan na! O tapos, ano nang gagawin? Men, hindi kayo ko diabetes. Ah, ganyan. Tapos, papatagin. Ang mga nahulmang panutsa, palalamigin lang ng kaunti. Kapag tumigas na ito, pwede na itong ibalot. Ito, bagong luto pa to, oh. Ang masarap dun sa panutsa nila, hindi nagtipid sa mani. Talagang bawat kagat may mani talaga. Hindi lang beach destination ang Batangas. Dahil foodie haven din ito, lalo na sa mga mahihilig sa sariwang seafood. At sa inyong pag-uwi, may mabibitbit ka pang matamis na pasalubong. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, Ang sarap naman ito. Panalong panalo. ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap.